Ano po ba yung status itong House Bill na ito against political dynasties? Diyan po sa Kamara. Naaprubahan na sa committee yung version ng nila Speaker D at Majority Leader Sandro Marcos. There are 22 bills, kasama doon yung aking ipinanukala. Pero yung naging basehan at yung inaprubahan yung version nila Speaker D at Majority Leader Sandro Marcos na sa aking pananaw ay budol na anti-political dynasty bill. I've been advocate of the anti-political dynasty bill simula pa nung maging congressman ako noong 2001, nung first term ko. Para makasunod tayo dun sa provision ng section 26 article 2 ng ating konstitusyon na nagbabawal sa mga political dynasties. Okay, sige, nabanggit niyo po budol ito, no? Although, ang pinagbasihan nito yung version ng anti-political dynasty bill ni na Sandro Marcos, sa Majority Leader, at saka ni Speaker D. Doon sa mga hindi familiar sa workings ng Congress po, no? Kasi parang hindi naman siya totally unexpected dahil ang nagsusulong yung dalawang matataas sa opisyal ng House. So parang meron siya agad no? Parang favor, tama ba? Kumbaga, meron siya advantage yung version na yan. Yes, at yan yung pinaka-late na na-file. Actually, yung mga unang mga versions, yun yung talagang sa aking pananaw, yun ang tama. Kasi yung version ko ay naipasa ko na ito sa committee noong 2013. Noong 2013, naipasa ko during the time of President Aquino. At pumayag na nga ako para lang makapasa sa committee, nagkaroon na ng mga principled compromise. Instead of just one per family, ginawa nating dalawa, isa sa national at isang local. So nakapasa ito sa committee na pagdebatehan pero na-archive din. Talagang malakas yung puwersa ng mga political dynasty sa Kongreso. Okay, ito pag-usapan natin, ano yung pinaka nakikita niyong danger dito sa version na pinagdedebatehan ngayon sa plenaryo? Yung House Bill kung saan ang pinagbasihan yung versions nila Speaker Bogie D at saka ni Congressman Sandro Marcos. And it's a sham, hoax talaga ito dahil hindi naman to anti-political dynasty law. Ito ay institutionalizing political dynasties. Kasi yung sa kanilang version, pwede kahit na 20 na miyembro ng pamilya ay pwedeng maging opisyal ng gobyerno o elected official of the government. Sa kanilang bill, merong pwede isang sa national. Ang definition nila ng national, presidente, vice president, saka senador. So isa sa bawat pamilya, pwede yon. Pwede 3 magkakapatid, tigi-tigisang distrito. So pareho pa rin. Tapos, so kung 3 distrito, 3 magkakapatid, 4 na yan. At kung governor, pwede pa rin isa. So 5 na. Tapos pwede yung kung may 7 cities, halimbawa sa Cebu, 7 cities, pwede tigi-tigisa magkakapatid o magkakamag-anak, mag-ama, maglolo, mag-apo, pwede lahat na maging mayor ng 7 cities. Pagkatapos pwede pa rin sa barangay. Pagkatapos, yung vice governor, yung mga vice mayor, yung mga konsehal, pamangkin pwede pa rin. Basta hindi sa immediate family. So kahit nga 50 pwede dito sa kaya sabi ko, hindi ito budol talaga itong nabanggit niyo yung At actually, it encourages political dynasties. For example, yung iba naman, 2 lang, pwedeng ma-encourage sila gawin na ng 3, 4 dahil pinapahintulutan na. So, ito ay labag doon sa intent ng ating Constitution, sa mga framers ng Constitution, dahil maliwanag naman na ang intent nito is to provide equal access and opportunities dun sa mga ordinaryong mamamayan. Pangalawa, dapat it should prevent the monopoly of power by a single family. Lahat yung dalawang yan, hindi nasunod. Kaya ito ay tingin ko labag sa Constitution.
Okay, sige. Explain po natin sa mga viewers na para mas maintindihan nila kung bakit yung example na yung scenario na binabanggit ninyo likely mangyari. Actually, nangyayari na yan sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, hindi po ba? Yes. Kasi pinagbabawal Nangyari. dyan sa version na yan, yung political dynasties up to the second degree of consanguinity and affinity. Pero, as long as within the same territory or within the Yes. same area, tama? So, pwede Unit. silang Isang unit. lumabas. Mm. Oo. Okay, Kaya so yun yung ano. example, pag sinabi nating i-institutionalize niya yung political dynasties, parang ganito po yan, no? Yung mga Marcos ngayon, na merong presidente, merong anak na congressman at hawak pa rin nila Ilocos Norte, basically okay pa rin sila under this version, Okay. hindi po ba? Okay pa rin. Okay. Pwede Ganun pa din, magdagdag. ay sir, last Pwede na. pa The same magdagdag. goes with, let's say, with the Dutertes, di ba? Example, Sara Ganun Duterte, din. Vice President, hawak nila yung Davao, ganun din, pwede pa rin sila. Pwede pa rin. Okay, Walang go ahead, mababago. sir. Walang mababago. Mm. Walang mababago. The same thing. Ang mababago lang dyan, for example, mayor ka, hindi pwede na vice mayor yung asawa mo. Pero pwede Mm. naman yung pinsan mo. Pwede naman yung Oo. pinsan mo. Ngayon, mayor ka, hindi pwede yung anak mo na maging konsyal. Pwede yung pamangkin mo. Oo. Yun so, basically, wala talagang nabago. At ito ay mag-i-encourage pa para sa mga political families na magdagdag pa ng kapamilya nila sa public office. Okay, pero example no, sa Taguig, 'di ba may dalawang senador na Cayetano magkapatid. So tatamaan sila diyan dahil dapat isa lang sa national, tama po? Tama. Yun, sa Okay. national, tatamaan. Okay, pero yung hawak nila sa Taguig, ganun pa rin. Pwedeng asawa, mayor pa rin, tapos yung dalawang distrito sa Taguig, pwedeng Cayetano pa rin. Pwede. Okay, so yan ang Pwede nakikita lang natin bumaba. problema rito. Pwede lang bumaba yung isa to a congressional post. So, tapos pwede pa magdagdag sa isa. Ganun. Ang tanong ko, bakit naman, Budol talaga. ba't umabot sa plenaryo yung ganyang senaryo na obviously kalokohan, hindi po ba? Para tayo nagagaguhan dito. No, yun ang tingin ko. Ang masama, prioritize to ni Presidente Marcos. Di ba? Prioritize niya to sa LEDAC. Sabi ko nga, nung aking tinatanong, Legislative Executive Development Advisory Council. So nag-uusap diyan ang Senado at ang House at ang Presidente. So dapat diyan pa lang napag-usapan na nila kung anong uri ng anti-political dynasty law ang dapat ipasa ng ating pamahalaan. Ang nangyari, ang Senate napakahigpit. Isa sa national at isa sa local. At kinoconsider pa nila na yung representative local. So talagang maraming tatamaan. At wala pang succession. Unlike dito sa House, yung mga bills dito, may succession. So, malayo. So sabi ko, parang budol lang to para pag dumating sa BICAM, magde-deadlock, wala rin makakapasa. Di ba? Parang gano'n. At alam na alam ni Pangulong Marcos kung ano yung ibig sabihin ng anti-political dynasty. Kasi yung first law na may anti-political dynasty provision, yung SK Reform Law, noong 2015, kaming dalawa ang author. Ako sa House, siya sa Senate. Kaya alam niya yung ibig sabihin. At ang masama nito, ang nag-file, yung anak niya, yung ganitong version na budol, si Congressman Sandro. So, yun yung malaking problema. Kaya maku-question dito yung sinseridad ng Pangulo para sa political reforms. Okay. Masidhi yung pakikipagdebate ninyo, no? Katulad din ni Congressman Cheldiok, no? Pero of course, it will all boil down to numbers. Yes. Realistically, nakikita yung version na papasa dyan sa plenary, sa second and then third reading? Ayan, yan pa rin. Tingin ko yan pa rin, di ba? Wala nang pagkakataong palitan yan eh. Yung budol bill, yan pa rin ang makakapasa. At ang tingin ko dyan, yan yung magiging dahilan para hindi na ipasa yan dahil malayo yung version ng Senado. At I don't think that there will be a compromise between the Senate and the House dahil malayong-malayo yung kanilang versions.
'Pag gano'n kung 'di napakasaklap niyan kasi ito na yung parang pinakamagandang oportunidad sana para makapagpasa ng isang matino at lehitimong anti-political dynasty bill. Eh, base sa kinukuwento niyo parang lumalabas diyan sabotage bill ito, yung version nila Sandro Marcos sa Yes. Speaker D. Yes, at tingin ko sabotage bill at palagay ko, ah, kasi si presidente nung lumabas yung flood control mess, gusto niyang makabawi sa mga mamamayan. At ang panawagan ng mamamayan talagang dapat may mga political reforms at isa ito sa hinihingi ng mamamayan na kung matatandaan mo, nagra-rally kami sa EDSA, ang aming panawagan hindi lang yung corruption sa flood control, pati yung anti-political dynasty law. So, Mm. parang ang naiisip ko ngayon, parang ina-appease lang ni presidente ng mga panahon na yon yung publiko para at pinapangako niya yung pagpapasa ng anti-political dynasty law. Pero ngayon, siguro nagbago na isip niya, baka iniisip niya wala na, no? Hindi naman wala namang masyadong rally na at baka nakalimutan na ng mga tao kaya kinalimutan na rin yung pangako. Oo, pero technically kung that would be very, very risky politically sa kanya lalo 'pag, mas maraming mga Pilipino nakaintindi kung papaano, kabudol itong ganitong version, hindi ba? Babagsak yung credibility Kaya niya nga, lalo. lalong babagsak yung credibility niya. Kaya nga, hindi ko alam. Siguro, at isa pa, siguro, merong impeachment process ngayon sa House. At siyempre, kailangan din ng boto ng administration para ma-impeach si Vice President Sara sa House. So kung baka magbago isip ng mga susuporta dito ng mga political families, at hindi na bumoto para sa impeachment kung ipipilit ito. Kaya nakikita ko isa ito sa ah, hadlang yung impeachment process. Palagay ko ito yung bargain ng mga political families na wag kaming maapektuhan. Gano'n? Yan ang ano niyo diyan, yan ang basa niyo, nakadikit sa Ah, impeachment. hindi Ay lang sa totoo impeachment, yung at marami pang iba na tungkol dun sa impeachment process pero isa ito kasi nakikita ko yung mga political families bakit naman kami maapektuhan? So sumusuporta kami sa administration tapos maapektuhan kami, parang gano'n. pero kung sakaling yan yung version na lulusot, eventually, eh, siyempre pabor din sa mga Duterte po yan, 'di ba? Dahil ang tindi ng dynasty nila, napakataba din. Oh, pabor din, pabor din. Pabor 'to sa mga dynasties kasi yun naman yung naglalaban naman ngayon sa pamahalaan natin, si Marcos ang mga Marcos at mga Duterte, hindi naman nila pinaglalabanan yung mga policies, yung mga, paano iaangat ang bayan. Ang pinaglalabanan nila yung supremacy ng kani-kanilang mga pamilya. So, Mm. kaya ang talo dito hindi naman Duterte, hindi naman Marcos. Ang talo dito yung mamamayan na patuloy na nagsasuffer dahil sa tingin ko ang pinakamalaking dahilan ng korupsyon ayan yung mga political dynasties. Kung kayo po ba yung masusunod 'no, ano yung nakikita niyong realistic, hindi na yung ideal, yung realistic version ng anti-political dynasty bill na dapat lumusot ngayon? Yung pinaka-realistic tingin ko, one national, one local. At second degree of consanguinity. Kasi meron din naman na provision meron din naman na parameters yung mga framers ng Constitution dapat hindi arbitrary. Kaya ang aking panukala, second degree of consanguinity and affinity. Kasi kung fourth degree, parang napakamahirap ng i-implement yan. Yeah. Dahil yung para magiging genealogical tribunal yung COMELEC sa Mm. pagde-determine kung sino ba yung magkakamag-anak. So, pangalawa, for example, wala naman akong pamilya na tumatakbo kasi yung pamilya ko, yung anak ko, asawa ko, mga kapatid ko, nag-guide ko na huwag kayong tatakbo hanggang politiko ako, huwag kayong tatakbo. Pero pag pinsan ko, hindi ko naman pipigilan kasi may sarili na silang pamilya outside of Mm. my influence. Parang
Oo. So, ang maganda, one national, one local per family. How about succession? Second degree. Oo. Sa akin nilagay ko may succession kasi ang nung 2013 nung naipasa ko yan sa bill, marami talaga sa mga kasama ko sa Kongreso, sabi nila, sa Amerika nga, 'di ba, kahit na 20 years, 40 years ka na, basta congressman ka, pwede ka pang tumakbo dahil yung experience mo. Dito, kaya nauso yung succession because of the Term term limit. limit sa Congress, kaya ganon. Naunawaan ko yan kasi, for example, nung unang termino ko, talagang nangangapa pa ako. Nung second term ko, medyo marami-rami na akong alam. Pero nung third term ako, doon na talaga ako nahasa. Kaya lang, hindi na ako pwede. Kaya parang sayang yung training na na-provide sa isang mambabatas for 9 years tapos hindi na mapapakinabangan. Mabuti nga lang kung mananalo ka after na magpahinga ka ng 3 taon. Kaya nga ang ginagawa ng iba, ipapalit mo na yung asawa, pagkatapos babalik siya. Ganon yung para continuous pa rin yung kanyang participation sa Kongreso. So yun kaya yung succession, yun ang inilagay ko para magkaroon ng compromise sa aking mga kasama at naipasa ko yun sa Mm. noong 2030.